Wellman TV. Dino Abante. Kabanata 301 mga pag-aalala ni Jessica. Para maiwasan ang pagdududa ni Jessica, napakamot ng ulo si Dino na nagkunwaring nag-iisip ng matagal. Sa wakas, tumanggo siya at sinabing, Prosperi Group. Yung babaeng nakilala natin sa Jade Gambling that time. Honey, I remember every little detail about you. I wouldn't dare forget. Cut the crap. I'm talking business with you. Senggal ni Jessica kay Dino. Negosyo. Ikaw lang at ako dito, anong klaseng negosyo ang posibleng pag-usapan natin? Tumigil ka. Paano kung ayaw ko? Masungit na tanong ni Dino. Sabay yuko para magnakaw ng halik sa pisngi ni Jessica. Smack! Isang mahinang sampal sa mukha ang ibinigay ni Jessica kay Dino. Ngunit, hindi niya napigilan, at nagawa ni Dino ang isang malakas na halik sa kanyang pisngi ng isang malakas na sampal. Magwala ka. Nakakainis ka. Bakit ako naiinis? Anong meron sa Prosperi Group? Tanong ni Dino na talagang interesado sa negosyo ngayong masaya na siya. Yung Isabela. CEO na siya ng Prosperi Group's New York branch. Mula nang magtayo sila ng shop sa New York, nagnakaw siya ng ilang malalaking proyekto mula mismo sa ilalim ko. Hindi mo siya matatalo. Sino bang may sabing hindi ko kaya? But the way she does business is just so underhanded. Anong nangyari? Naglunsad lang ang TMO ng bagong beauty face mask, at wala sa oras, ang kanyang kumpanya, ang Prosperi Group, ay napos ang kanilang Jade business at nagsimulang magbenta ng mga face mask na tinatawag na It's7 White. Ito ay dapat na magkaroon ng ilang mahiwagang formula. Nagsagawa ako ng ilang paghuhukay na si Isabela ay kumonsulta sa mystic na doktor na ito mula sa Florida, isang babaeng nagngangalang Olivia Evans, na gumawa ng espesyal na recipe. Ang pitong puti. Maganda ba ang maskara? Tanong ni Dino, napukaw ang kanyang curiosity. It's more than good, it's phenomenal. That It's7 White mask works wonders the moment you put it. Sinubukan ko mismo at hindi ako makapaniwala, wala talagang side effects. Mas maganda ito kaysa sa mga maskarang ginagawa namin sa TMO. Kaya mahal ko, nagagalit ka ba dahil ang sarili nating mga maskara ng TMO ay hindi kasing ganda ng It's7 White, ni Isabela? Pang-aasar ni Dino. Sa mga salitang iyon, sinaman ng tingin ni Jessica si Dino at naiinis na nagtanong, sa tingin mo ba ganoon ako kaliit? Saglit na nag-alinlangan si Dino bago mabilis na umiling, no. Not at all. Nagdadalawang isip ka ba? Hindi ako. Oo, ikaw nga. Akala mo maliit ako. Humph. Nagpout si Jessica, nag-mini tantrum. After her huff, she playfully sipa Dino with her high heel. Bakit mo ako sinapak? For fun. May problema ka niyan. I wouldn't dare. Humph. Huminga muli si Jessica, pagkatapos ay masiglang idinagdag, iyon ay higit pa. Kung maglakas loob kang magreklamo, sisipain kita hanggang sa buwan. Ang sweet mo dati, bakit bigla kang naging mainitan ang ulo? Idiot, hothead ba ang tawag mo sa akin? Ipinatong ni Jessica ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang at mariing tumitig, so what if I am? You got a problem with that? Hindi naman. Mabilis na umatras si Dino at iniba ang usapan, yung maskarang It's7 White, meron ka ba dito? Bakit? Gusto mong subukan? I want to see it. At gusto ko rin ikumpara sa maskara ni TMO. Sige, tingnan natin at tingnan kung paano sila nakasalansan. Kabanata 302 Pagkatalo. Hinugot ni Jessica ang dalawang magkaibang face mask mula sa drawer. Pinunit ni Dino ang bawat pakete, inipit ang mga maskara sa pagitan ng kanyang mga daliri, at sinimulan pa ang mga pabango nito. Matapos ang kanyang mga conclusion, nagpakawala siya ng mahabang buntong hininga. Buntong hininga. Ano bang pinagbubuntong hininga mo? Iniisip ko lang. Honey, ang iyong produkto ay natugunan ng katapat nitong pambihirang katunggali, at iyon ang dahilan kung bakit napaharap ka sa isang malupit na pagkatalo sa merkado. Idiot, what are you talking about? How dare you say my product failed? Kung sino man ang bagsak, ikaw iyon. Humph.
Bilang tugon, kinuha ni Jessica ang isang folder at bahagyang tinapik ito sa likod ni Dino bilang isang uri ng mapaglarong pagsaway. Pagkatapos, puno ng pag-asa, nagtanong siya, "So paano ang It's 7 White? Gumamit ba sila ng ilang funky na sangkap na hindi agad nagpapakita ng mga epekto, ngunit maaaring makapinsala sa mahabang panahon?" Honey, dahil lang sa hindi nananalo ang produkto mo, naiisip mo bang paira ng dirty tricks ang kalaban mo? Anong masama dun? Kung si Isabela ang may gawa nito, bawal ba ako? Ano ba talaga ang ginawa niya? Kahit na hindi direktang sinisiraan ni Isabela ang aming mga produkto, malayo siya sa fair play. Napakaraming manufacturer na magagamit niya, pero kailangan lang niyang i-target ang mga TMO. Nag-alok siya ng mataas na presyo at na-poach ang aming manufacturer, na nagdulot ng pagkaantala sa aming produksyon ng mask. Pagkatapos, sinamantala ni Isabela ang pagkakataong iyon para ilunsad ang It's 7 White. Parang si Isabela ay talagang nag-iingat sa iyo. Kahit na ang kanyang produkto ay mas mahusay kaysa sa iyo, hindi siya naglakas loob na harapin ka ng direkta at kinailangan na gumamit ng mga taktika. Humph! Siyempre dapat mag-ingat siya. She's an outsider who dared to snatch my manufacturer on New York soil. Just thinking about it makes me mad. Kinuha ni Dino ang isang TMO mask at sinuri ang packaging. Sa packaging pa lang, mukhang hindi masyadong high-end ang mask na ito. At hindi ko rin masimulang talakayin ang kalidad ng produkto. Pumunta siya sa drawer at naglabas ng ilan pang maskara, binuksan ang mga ito para sa inspection. Ang kalidad ng mga maskara ng TMO ay tila nag-iiba sa bawat isa, hindi ba? Tama ka. Magkaiba silang lahat. Dahil ninakaw niya ang manufacturer ko, kailangan kong maghanap ng bago at grabe ang quality control nila. Kaya naman ang mga maskara ay lumabas na ganito kagulo at hindi ko man lang maibenta. Nagugol kami ng maraming taon sa pagbuo ng maskara na ito at namuhunan ng napakalaking halaga sa pagsasaliksik. Nagplano akong kumita ng hindi bababa sa 5 bilyong netong kita sa loob ng isang taon at ngayon ay nawala na ang lahat ng aking inaasahang kita. Halos 100 bilyon din ako sa butas ng lahat ng hindi may bentang mga stock sa bodega ay nababaliw sa akin. Nagpatuloy si Jessica, ngunit hindi nakikinig si Dino. Matapos sumangot muli ng maskara, nagtanong siya, "May lighter ka?" Hindi ako naninigarilyo. Bakit ako magkakaroon ng lighter? Mukhang naguguluhan si Jessica. Anong balak mong gawin? Ang mga maskara na ito ay maaaring maging treasure material. Kung gagana ang aking plano, magagamit natin ang mga ito para gumawa ng bagong face mask na lubos na makakatalo sa It's 7 White. Bagong face mask. Grabeng pangalan yan. Kabanata 303 Pag-aaksaya. How about we call it It Concubine? What do you think, dear? Ako ba ang It Concubine? Kung gayon, sino ang emperador? Siyempre ako yun. Idiot, you want to be the emperor. Gusto mo rin bang magpakasal sa isang grupo ng mga concubines? Talaga. Dapat sipain kita hanggang mamatay. Matigas na sagot ni Jessica at tinutukan ng isa pang mapaglarong sipa si Dino. Hindi malakas ang kanyang sipa ngunit napaatras pa rin si Dino, na nakadapa sa malambot na sopa. Humajijek ng hindi mapigilan, nakita ni Jessica na masyadong masaya ang panunukso sa tanggang ito. Gusto mo bang mabalo o ano? Muntik mo na akong sipain tapos ngayon tumatawa ka ng di mapigilan. Sino ang tinatawag mong uncontrollable? Isang balo. Worth it ka pa ba? Kung namatay ka, I'd remarry in a heartbeat. I certainly not waste a single day. If you dare marry someone else, I'll malt you as a multo every night by your bed. Anyone who dares marry you, I'll scare to death. Kung maglakas loob kang multuhin ang aking higaan, bubugbugin kita ng krus. You'd hit a ghost. Hindi ka ba natatakot sa akin? Hindi ako natatakot na maging multo ka, o demonyo kung ganoon. Si Jessica ay hindi nagbibiro. Hindi talaga siya natatakot kay Dino. Naniniwala siya na kahit na maging demonyo ang hanggal na ito, hinding-hindi siya mapipinsala nito, nagtiwala siya sa kanya. Ito ay ang kanyang pananampalataya sa idiot na ito. Magwala ka. Binatukan ni Jessica si Dino,
saka nagtanong, nga pala, nabanggit mo na kailangan mo ng lighter. Ano ang gusto mo? Bakit hindi ka bumaba at ibili ako ng lighter? Tapos sasabihin ko sa'yo, hey, panunuyan ni Jessica, sure I will. Do it yourself. I'm way too tamad for that. Running errands is something Brittany should do. Pero dahil wala si Brittany ngayon, I'll have to ask someone else to buy it for me. Pagkasabi nito, sinimulan ni Dino na itap ang kanyang telepono. Pinagmasdan siya ni Jessica, natutuwa sa kanyang mga kalokohan. Para makabili ng $1 lighter, gumagastos ka ng 20 bucks para may sumugod sa iyo. Bagay ka talaga. Hindi lang yan, may pera ako. Kung tutuusin, ang daming pera ng honey ko. Kahit gaano pa ako gumastos, hinding-hindi ko maubos lahat. Ikaw, ang tanga mo. Humagalpak ng tawa si Brittany, binigyan ng mahinang sampal sa mukha si Dino. Dahil pinili ni Dino ang rush service sa halagang 20 bucks, hindi nagtagal ay may naghatid ng $1 lighter. Humanga sa bilis ng naghatid, nag-iwan si Dino ng positibong pagsusuri at binigyan siya ng $200 dahil kaya niya ito. Got the lighter? Anong balak mo ngayon? Sinindihan ni Dino ang 2 maskara ng It Concubine. Ang apoy na nagniningas mula sa mga maskara ay pula at asul ayon sa pagkakabanggit. Nakikita mo ba ang problema? Ang apoy ay iba't ibang kulay. Yeah. Pareho itong galing sa It Concubine, from the same batch produced on the same date, pero magkaibang kulay ang apoy na nabubuo nila. Bakit ganoon, sa tingin mo? Paano ko malalaman? Stop talking in riddles and tell me why. Kung hindi, susuntukan kita. Tinaas ni Jessica ang kanyang kamao nang may pagbabanta, sa pag-aakalang isang mabangis na paninindigan upang pilitin si Dino na magpaliwanag. Kabanata 304 ang Concubine. Hindi ko sinasabi sa'yo. Hindi sumunod si Dino. Napahawak ng mahigpit si Jessica sa tenga niya, may pananakot ang boses nito, magsasalita ka ba o hindi? Kung hindi, pipaikit ko agad itong tenga. Baka mas masunurin ka kung wala ito. Kung wala akong mga tainga, mas hindi ako hilig makipag-usap. Kaya ibubuga mo ba ang beans? Alright, alright. It's because they were stored in different places. Kalokohan. Lahat ng maskara ng It Concubine ay nakaimbak sa bodega ng kumpanya. Paano ito nalagay sa iba't ibang lugar? Kahit sa loob ng parehong bodega, iba't ibang lugar ang maaaring gumawa ng pagkakaiba. Kung hindi ka naniniwala sa akin, dalhin mo ako sa bodega at ipapakita ko sa iyo. Fine, let's go. Gusto kong makita kung anong differences ang sinasabi mo. Na-curious si Jessica. Gusto niyang malaman kung ano ang ginagawa ng lokong ito. Siyempre, ang bodega ng TMO ay hindi malapit sa gusali ng opisina. Ito ay sa suburbs kung saan ang upa ay mas mura. Ilang taon na ang nakalilipas, bumili si Jessica ng 20,000 square foot na bodega sa halagang wala pang 10 milyon, isang bargain na mas mababa sa $500 bawat square foot. Binaba ni Dino ang kalsada sa kanyang Palamela, pinutol ang karaniwang kalahating oras na biyahe hanggang 15 minuto bago dumating kasama si Jessica sa pasukan ng bodega. Itinulak niya ang malalaking pinto at agad na bumungad sa kanila ang masangsang at mabangong amoy. Karaniwan, ang bodega ay mayroon lamang isang security guard at walang namamahala sa kapaligiran sa loob. Kaya, ang bodega ay mahalagang hindi nagamit, at It Concubine, mask na hindi maaaring ibenta ay nakasalansan doon. Sa pagtingin sa mamasa-masa na mga lugar sa lupa, nagulat si Jessica. Anong meron sa tubig na ito? Bumili ka ng bodega. Hindi mo ba alam na basa dito? Paano ko malalaman? Walang mga ilog o batis sa malapit, kahit na ang linya ng imburnal ng lungsod ay halos hindi dumadaan dito. Paano ito magiging sobrang basa? Ang bodega na ito ay nakaupo sa itaas ng isang mainit na bukal, isang natural. May mga artificial na hot spring. Siyempre, ang ilang taong gutom sa pera ay nagpapainit lang ng tubig at tinatawag itong hot spring. Kaya, maaari nating gawing hot spring resort ang lugar na ito. Kapag handa na ang hotel, maaari tayong magbabad sa hot spring dito sa loob ng 3 araw. At gabi, lumabas ka.
Tumigil ka sa pagbubuga ng kalokohan. I'm not. Look at me, I'm nothing if not honest and upright, kahit saang anggulo mo tingnan. Itong hot spring ba ang tinutukoy mo kapag sinabi mong iba? Sa ilalim ng lupa, ang kanlurang bahagi ng bodega na ito ay may mainit na bukal, ang silangang bahagi ay wala. Kaya, ang ilan sa mga maskara ng concubine, na nakaimbak dito ay nabasa ng tubig sa bukal, at ang ilan ay hindi. Ano ang punto mo? Ang mga ibinabad sa tubig ng bukal ay ang mga tunay na hiyas. Kung muling ay proseso natin ang mga maskara na ito, maaari tayong lumikha ng concubine, at madali mong matatalo ang id7 white, ni Isabela. Fine. Ikaw na bahala. Since free ka naman, I'm putting you in charge of concubine project. I'll have Brittany assist you. You're putting me in charge. Why should I? Sobrang trabaho. You'll do the work because I said so. Makakarating ka at walang katamaran. Kabanata 305 ang kakumpetensya ng isang babaeng malakas ang loob. Naisip ni Jessica na hindi maganda na walang ginagawa ang tanggang ito buong araw. Kailangan niyang hanapin siya ng isang bagay na gagawin, isang paraan upang subukan ang kanyang mga kakayahan at panatilihin itong abala para hindi siya maakit ng ibang magagandang babae. Sa isip niya, perpekto ang plano. Lunes. Bagamat inatasan ni Jessica ng trabaho si Dino, tinamad siya at hindi sumipot sa opisina hanggang alas 11 ng umaga. Dahil hindi siya nag-agahan, kumuha siya ng balot, isang baso ng gatas at isang bagel, at nag-e-enjoy sa kanyang huli na pagkain sa umaga sa opisina. Biglang bumukas ng malakas ang bahagyang nakasaradong pinto ng opisina. Dumating si Brittany, isang puwersa ng kalikasan. Country bumpkin, still eating breakfast. Alam mo ba kung anong oras na? Late ka na, gets mo na ba? At saka, kailan pa naging lugar para kumain ng almusal ang opisina? Ang sarap nitong balot, wanna bite? Masigasig na nag-alok si Dino, para lamang makatanggap ng eye roll mula kay Brittany. Umalis ka nga dito. Nagda-diet ako. Linisin mo ang opisinang ito ngayon. Ayusin mo yang mesa mo tapos maupo ka habang binibigyan kita ng mga gawain. You're assigning tasks. What tasks? Tsaka katulong ako ni Jessica, hindi sayo. Bakit mo ako bibigyan ng mga gawain? Bakit? Kasi ngayon, boss mo na ako. You're my boss. Anong klaseng boss? Si Jessica ba o hindi ipinagkatiwala ni Jessica sa iyo ang proyektong concubine? Sinabi niya sa iyo na hawakan mo ito. Kinausap niya ako kaninang umaga at hiniling na maging boss mo ako para sa proyektong ito. Kaya, simula ngayon, gawin mo ang sinasabi ko. Kahit anong ipagawa ko sa'yo, gawin mo. Di ba sabi ni Jessica ako na ang in full charge? She told you to assist me. How did you became my boss? Full charge. Anong alam mo? Familiar ka ba sa rules ng TMO? May kilala ka bang department heads? Umiling si Dino, ayoko. Ang pagsulong ng isang proyekto ay nangangailangan ng higit pa sa isang tao. Pagkatapos ng lahat, upang magawa ang isang bagay ay karaniwang nangangailangan ng pagtutulungan ng magkakasama. Matagal nang kasama ni Brittany ang TMO, at bahagi ng dahilan kung bakit siya naging sekretarya ng CEO ay dahil kilalang kilala niya ang lahat ng department head. Ang proyekto ng concubine ay talagang nangangailangan ng kanyang kadalubhasaan upang maging matagumpay. Gusto niyang mamuno at hindi na matutuwa si Dino. Sa ganoong paraan, maaari siyang mawalan ng lakas. Ang mga gawaing ayaw niyang gawin, maaari niyang itapon lahat kay Brittany. Pagkatapos ng lahat, batay sa kanyang karakter, malamang na siya ay na-drive at sabik na kunin ang kredito. Si Dino naman, wala siyang pakialam sa mga iyon. Sa kanya si Jessica, at ang kailangan lang niyang gawin ay siguraduhing hindi mabibigo ang proyekto dahil sa kanya. Si Jessica lang ang mahalaga sa kanya. Tumingin si Dino kay Brittany na may masiglang ngiti, "So, Brittany, anong kailangan mong gawin ko?" Ang susunod na hakbang para sa proyekto ng concubine, bukod sa R&D, ay ang paghahanap ng maaasahang tagagawa. Iyan ang iyong trabaho. Sa loob ng 3 araw, dapat kang makahanap ng angkop na tagagawa. Kung hindi, magkakaroon ka ng
Nabigo ang iyong gawain, at kung mangyari iyon, dapat mong ihandog ang iyong pagbibitiw. Sa loob ng 3 araw. Isang angkop na tagagawa. Paano ako makakahanap ng isa? Kung hindi ko ito mahanap, dapat kang maghanap, Brittany. Walang pakialam na sabi ni Dino, na medyo walang pakialam. Kabanata 306 na pangangalaga sa negosyo. Nang makita ang walang malasakit na pag-uugali ng bansang ito, napagtanto ni Brittany na hindi siya magboluntaryo sa kanyang pagbibitiw, at hindi rin siya malamang na gumawa ng anumang trabaho. Siya ay nasa isang tali at resorted sa bulyo. Ikaw, mas mabuting tapusin mo ang gawaing ito. Maaari mong subukan ang Zenbite. Si Jennifer ay may mga koneksyon sa isang manufacturing plant. Jennifer, wala ba kayong magandang relasyon sa kanya? Hindi ba kayo nagkasama laban sa akin? So what if we did? You country hick, you deserve to be bullied. Paano mo malalaman kung hindi mo nasubukan ang aking bagay? Og. Magsalita ka ng ganyan at tatataken ko yung bibig mo. Dahil doon, kinuha ni Brittany ang stapler mula sa mesa at pinitik ito ng ilang beses upang bigyang diin ang kanyang punto. Pinapapunta mo ako kay Jennifer, pinag-set up mo na ba ako? Kung susulpot ako sa pinto ng opisina niya, hindi lang ako tatalikuran, baka kunin niya rin ang pagkakataong ay bully ako. Country boy, I thought you were so capable. So amazing. Are you telling me you can't handle one woman? Siyempre, naplano na ni Brittany ang lahat kay Jennifer noon pa man. Gusto niyang ilagay ni Jennifer ang hick na ito sa kanyang lugar. Ang maaaring gawin ni Jennifer kay Dino ay hindi ang pag-aalala ni Brittany, interesado lang siya sa mga resulta. Inaasahan niyang aayusin ni Dino ang mga bagay kay Jennifer sa loob ng 3 araw at isecure ang manufacturing plant. Kung nabigo siya, isusumbong siya nito kay Jessica, na sinasabing ang pag-iingat sa walang kwentang bumpkan na ito ay isang pag-aaksaya ng mga mapagkukunan ng kumpanya. Dapat siyang tanggalin, naisip niya. Kaya naman, gumawa ng deal sina Brittany at Jennifer para matiyak na hindi may secure ni Dino ang manufacturing plant ni Jennifer sa loob ng ibinigay na deadline. Tiningnan ni Dino ang babaeng naglalagay ng bitag para sa kanya. You're handing Jennifer to me, telling me to deal with her. Do you even realize what you're doing? Kahit hindi siya kasing ganda ni Jessica, kapantay mo siya. At least, pareho kayong matatawag. Mga beauties. Hindi ka nag-aalala na baka mapanalo ko siya habang sinusubukang isecure ang kanyang pabrika. You. A country bumpkin like you. Don't make me laugh. Jennifer is a CEO with a ton of men after her. What are you compared to them? Tama, pero single pa rin siya. Ano ang sinasabi nito sa iyo? Hindi ba malinaw na senyales iyon na naghihintay siya ng isang tulad ko na habulin siya? Walang hiya. Tanga. Sa tingin mo ay mapapanalo mo si Jennifer. Talagang delusional iyon. Bakit ko siya hahabulin? Gusto ko siyang habulin tapos itakwil. Sa unang pagkikita ni Dino kay Jennifer, nauwi siya sa pagpapahiya nito, at hindi niya ito nakalimutan. Maaaring hindi siya maliit, ngunit gusto pa rin niya ang kanyang maliit na paghihiganti. Ang kanyang plano para sa pagbabayad ay simple, para mahulog si Jennifer sa kanya, habulin siya, at pagkatapos ay tanggihan siya. Ang mga babaeng tulad ni Jennifer, na may sarili at oportunista, ay kailangang ilagay sa kanilang lugar, upang turuan na ang kanilang mga aksyon ay may mga kahihinatnan. Ang halaga na babayaran ay ang kanyang pagbagsak ng ulo para kay Dino, ngunit hindi siya kailanman nakuha. Kabanata 307 Jennifer. Ang WFC Tower ay nakatayo bilang isa sa mga pinakaprestihiyosong skyscraper at landmark ng New York, na umaabot sa kabuuang taas na 588 metro. Ang opisina ni Zenbite ay nakatayo sa mataas na tore na ito. Opisina ng CEO. Dapat dito mismo. Katok, katok, katok. Kumatok si Dino sa pinto at hindi nagtagal ay sinalubong siya ng isang magandang boses mula sa loob. Sino ta? Kapag hindi siya pinupuntirya, ang boses ni Jennifer ay talagang kaakit-akit. Ang gwapong may doorstep service. May bastos na sinabi si Dino.
Nakilala ni Jennifer ang boses na pamilyar, ngunit hindi niya agad matukoy kung kanino iyon. Natitiyak niya, gayunpaman, na ang tao sa labas ay hindi isang empleyado ng kumpanya. Ipinapalagay niya na ito ay isang kasosyo sa negosyo na humihinto sa pagbibiro. Come in, sabi niya na may magaan, nakakaanyaya na tono. Nang bumukas ang pinto, sumilay ang gwapo at maaraw na mukha ni Dino, na sinamahan ng isang ngiti na maaaring magpalunok sa hindi mabilang na mga batang babae, na lumitaw sa harap mismo ni Jennifer. Agad na nawala ang ngiti ni Jennifer nang makita ang mukha nito, at nagdilim ang ekspresyon nito. Bakit ikaw? Ano? Kliyente mo ako, at ganito ang bati mo sa akin. Hindi ba dapat ay puspusan ang sigla mo, handang magpamasahe at bigyan ako ng 5-star service? Massage. 5-star service. Dapat akong kumuha ng stick at itaboy ka, at iyon ang pagiging mabait ko. Wow! So you want to kick out a client right as I walk in? Parang ang Zenbite ay hindi naglalayong lumaki. Are you looking to go bankrupt? Sa sandaling iyon, may nag-click para kay Jennifer. Naalala niya ang pag-uusap ni Brittany sa umaga tungkol sa manufacturing plant. Hindi nagdetalye si Brittany, na binanggit lang na kung magpapakita si Dino, dapat bigyang hirap ni Jennifer ang batang taga-bayan na ito. Anuman ang hilingin niya, dapat niyang tanggihan ang lahat. Hindi ito masyadong pinapansin ni Jennifer kanina, pero ngayong nagpakita na talaga si Dino, naintindihan niya agad ang lahat. Ito ay simpleng gulo sa hik na ito. Inabot ni Jennifer ang kanyang drawer at naglabas ng isang barya, ibinagsak ito sa sahig sa tabi ng kanyang mga paa. Nakasuot siya ng masikip at sobrang iksing pencil skirt. Ang isang batang taga-bayan na tulad mo, malamang nawala sa pera para sa pagkain, tama? Magiging kliyente ko. Huwag mo akong pagtawanan. Ito ay isang barya para sa iyo. Bumili ka ng balot para makakain mo. Si Jennifer ay hindi malapit na magbigay ng barya kay Dino para bumili ng balot. Mas gugustuhin niyang itapon ang barya kaysa ibigay sa hik na ito. Ang dahilan sa likod ng kanyang pagkilos ay isang plano, kailangan niyang harapin si Dino. Medyo sikat siya sa TMO. Maging ang katayuan ni Brittany sa TMO ay medyo nanghino kumpara sa bansang ito. Sa makatuwid, nais ni Jennifer na makakuha ng ilang pagkilos kay Dino, upang matiyak na siya ay yuyuko sa kanyang mga utos. Ang kanyang kumpanya, ang Zenbite, ay nasa krisis, at kailangan niya ng tulong upang makayanan. Maaaring magbigay ng malaking tulong ang TMO para sa kanyang negosyo, ibig sabihin, kailangang panatilihing kontrolado ni Jennifer si Dino. Kailangan niyang humanap ng paraan para mahawakan siya ng mahigpit at makakuha ng malakas. Ebidensya. Noon lamang niya mapapaharap si Dino, tulad ng isang tapat na aso sa kanyang paanan. Kabanata 308 upang gamitin siya. Plano ni Jennifer na gawing aso si Dino, ang bansang bumpkin, na makikinig sa bawat utos niya. How about that? Not enough with 1 coin. Tapos, eto pa. With 2 coin, you can buy yourself a wrap. Habang nagsasalita siya, inihagis ni Jennifer ang isa pang barya sa sahig sa pamamagitan ng kanyang mga paa. Ito ay isang laro sa kanya, at sa kanyang mga mata, si Dino ay tila nalibang. Jennifer, binibigyan mo ba ako ng pera para sa mga balot, o gumagawa ka ba ng pagkakataon para sa akin dito? Anong pagkakataon? Anong pagkakataon? Alam mo talaga kung ano ang ibig kong sabihin. Tingnan mo ang bodycon na palda na suot mo, napaka-sexy, napaka-ikli. At ang mga binti, napakaganda. Kahit sinong lalaki ay magpupumilit na huwag hawakan ito at pagkatapos. You filthy creep. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? I'm not a creep. I'm an honest man, and I don't want to do anything. Pero ikaw, Jennifer, ikaw ang sumusubok na hikayatin akong gawin ang isang bagay. Gayunpaman, ako ay matuwid at may prinsipyo. Matuwid at may prinsipyo. Naglabas si Jennifer ng isa pang barya at ibinagsak ito sa kanyang mga paa, malapit pa rin sa kanyang kinatatayuan. She then crossed her legs, giving Dino, from his angle, an even better view of her lower half.
Ang catch ay, kailangan talagang yumuko si Dino para kunin ang 3 barya. Tiyak na hindi hahayaan ni Jennifer ang batang taga-bansang ito na magalit sa kanya. Hawak niya ang phone niya at handang kumuha ng litrato. Plano niyang hulihin ang mga aksyon ni Dino bilang ebidensya. Sa huling pagkakataon sa high-speed na tren, si Dino ay napakalayo sa kanyang mga paa, at hinayaan niya itong makawala, na nilinis ang kanyang pangalan. Sa pagkakataong ito, ganap na handa si Jennifer. Tiyak na makakakuha siya ng mapanghimagsik na katibayan ng di umano'y kahalayan ni Dino. Bukod dito, hindi niya madaling ibahagi ang ebidensyang ito sa sinuman. Ang kanyang intensyon ay upang takutin siya, na gamitin ang batang taga-bayan na ito tulad ng isang maamo na aso upang gawin ang kanyang utos. Itinaas ni Jennifer ang kanyang telepono, perpektong inaayos ang anggulo para sa kuha, at syempre, alam na alam ni Dino kung ano ang kanyang ginagawa. Pero wala siyang pakialam. Kung gusto niyang maglaro, makikipaglaro siya. Kung tutuusin, hindi naman siya ang pinagsasamantalahan. Umupo si Dino sa tabi ng paanan ni Jennifer at saka tumingin sa kanya. Napasigaw si Jennifer, nagulat. Sa sobrang takot ay nakalimutan niyang kunan ng litrato at mabilis na tinakpan ang laylayan ng palda niya. Bakang bansa, anong ginagawa mo? You dirty creep. Ano ito? Mabilis na dinampot ni Dino ang 3 barya at inilagay ito sa kanyang bulsa. Salamat sa tip, Jennifer. Ngunit hindi ko kailangan ng pera para sa mga balot. Mas gusto ko ang soda. Ang mga baryang ito ay dapat bumili ng isang bote. You shameless creep. Indecently ba ang inaasal mo sa akin? Bastos. Sinunod ko lang naman ang hiling mo. Ibinaba mo ang mga barya at pinakuha mo ako, kaya ko naman. Ginawa ko lang naman ang hinihiling mo, walang problema, di ba? Ano sa tingin mo ang ginagawa ko ngayon? Ikaw. Ako. Tinadyakan ni Jennifer ang kanyang paa sa pagkadismaya, sa kawalan ng salita. Nga pala, ayaw mo bang magpa-picture? Nakuha mo ba? Kung hindi, uulit pa ba tayo? Shut up. You filthy creep. Anong nakita mo? Sinaman siya ng tingin ni Jennifer, umaasang walang nakita ang country boy. Kabanata 309 na magandang intensyon. Kung ano ang gusto mong makita ko, nakita ko, Jennifer. Ikaw. Ako. Si Jennifer ay nagngangalit, ang init ng ulo niya sa bingit ng pagsabog. Medyo mapanukso ang pananamit niya ngayon na may intensyon na mahuli ang bansang ito na hindi nakabantay. Gayunpaman, wala siyang katibayan habang si Dino, sa anumang paraan, ay nagawang ibalik ang mga talahanayan at samantalahin ang sitwasyon, iniwan siyang galit na galit. Nabigla si Jennifer sa ideya na ang kanyang katawan ay nakikita ng hik na ito siya, na hindi pa nakipagrelasyon, na ang kanyang kamay ay hindi hawak ng isang lalaki, lalo na ang kanyang katawan na makita ng isa. Ang paniwala na nakita niya ang kanyang katawan ay nagparamdam sa kanya na may bahid at halos pumatay sa kanya, kung hindi man 1,000 beses. Tapos biglang may pumasok na ideya sa kanya. Maaari niyang gamitin ang iba para harapin si Dino. Umalis ka. Layuan mo ako. Senggal ni Jennifer kay Dino. Salamat, Jennifer. Hindi lang 3 box ang binigay mo sa akin para sa isang soda, kundi hinayaan mo rin akong mag-enjoy sa ibang klase ng view. Ang ganda ng tanawin. Anong pinagsasabi mo? How dare you say that? I got the better end of the deal, why shouldn't I talk about it? This is not just something I will talk about here but with everyone. It's something I'll never forget. The high-end mighty beauty CEO, ang pinapangarap na babae ng libu-libong lalaki, si Jennifer, ay binayaran ako ng pera para tamasahin ang kagandahang hindi pa niya ipinakita sa iba. Ikaw. Ang kulit mo. Galit na galit, kinuha ni Jennifer ang isang maliit na unan na hugis baboy mula sa likod ng kanyang upuan at ibinato ito kay Dino. Tinutukan niya ang mukha nito, ngunit bigla niyang sinalo ang lumilipad na unan gamit ang kanyang kamay. Pagkatapos, itinaas niya ito sa kanyang ilong at huminga ng malalim. Ang bango. Isang hint ng feminine scent. Napakasarap. Walang hiya ka. Ang baba mo. Bastos ka. Si Jennifer ay namumula, nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit, ngunit ganap na walang magawa laban sa bansang ito.
Balak niyang ay bully siya, at sa halip ay nahanap niya ang sarili niya na binubuli. Malapit na siyang lumuha. Walang hiya ako. Kasalanan mo yan. Mababa ako dahil sa'yo. Matapat at disenteng lalaki ako, pero pagpasok ko pa lang sa opisina, napagdesisyonan mong laruin ang larong iyon. Kung hindi ako sumali, hindi ba naging sayang iyon sa iyong mabait na intensyon? Sino ang gustong makipaglaro sa iyo? Sa tingin mo ay karapat-dapat ka, bastos ka. You can curse me all you want. In the end, I still got to see something beautiful. And who knows, baka kung ano ang gusto mo. Marahil ay gusto mong tingnan ng ganyan, at hindi ka nasasaktan. Lahat. Ikaw. Tinadyakan ni Jennifer ang paa sa frustration. Sa maikling salita, nagpasya siyang huwag nang makipagtalo sa lalaking taga-bukid na ito. Siya ay mula sa kanayunan, kung saan malamang na nakikipag-away siya sa mga lokal na babae sa araw-araw, kaya makatuwirang hindi siya manalo sa isang verbal spar sa kanya. Sa pagpapasya na gumawa ng ibang paraan, naghanda si Jennifer na bumaba sa negosyo. Lumapit sa kanya si Dino para sa isang pabor ngayon, kaya kailangan niyang mahigpit na unawain ang kahinaan nito at pasunurin ang batang taga-bayan na ito, na tinitiyak na hindi na ito mangangahas na kumilos muli sa kanyang harapan. Kabanata 310 ang Knight in Shining Armor. Umayos si Jennifer, kumuha ng maliit na throw blanket, at tinakto ng maayos ang kanyang mga binti para itago ang dapat itago. She then asked in a cool tone, "Anong ginagawa mo dito?" Jennifer, short memory mo talaga. Di ba sabi ko nung pumasok ako? I'm here to be your patron, to bring you money, to save your Zenbite. Para akong knight in shining armor. Nakasakay sa puting kabayo para iligtas ka sa kagipitan. Ikaw, isang knight. Please. Do you really think you have even a hint of knightly spirit? Kung hindi mo sasabihin sa akin kung bakit ka nandito, tatawag ako ng security. Sasabihin kong nandito ka para magnakaw ka at itinapon mo. Magnakaw. Dino gave Jennifer a playful look and with utter seriousness said, "There's nothing to steal in this office. There's only a beautiful woman. You tell the security that I'm here to steal, is that absurd? However, it might be medyo kapani-paniwala kung sasabihin mo sa kanila na nandito ako para sa isang lihim na pagsubok sa iyo. Ikaw, kasama ko. Oo, kasama ka. Bastos ka." Galit na pinandilatan ni Jennifer si Dino at malamig na sinabi, "Don't think I don't know. Kahit hindi mo sabihin, I understand. You're here today because TMO launched a facial mask project and need a manufacturer. Among lahat ng mga tagagawa, ang pinamamahalaan ko ang pinakaangkop kaya narito ka para humingi ng tulong sa akin, kailangan mong ipakita ang iyong katapatan." Dahil alam na ni Jennifer ang pakay ko, ang pagtatanong pa ay walang kabuluhan. Tutal, ako, ang kabalyero, ay nakarating na sa iyong opisina sakay ng aking puting kabayo at nag-extend ng isang sanga ng oliba. Kung ayaw mo pa ring makipagtulungan, ako'y kakaalis lang. With that, tumalikod si Dino at naglakad palayo. Nagpanik si Jennifer dito. Hindi makaalis ang batang taga-bayan. Kung gagawin niya, mabibigo ang buong plano niya. Ang planta ng pagmamanupaktura ng Zenbite ay hindi gumagana ng higit sa isang taon, nang walang anumang mga order o produksyon. Ang dalawang linya ng produksyon na iyon at ang lahat ng makinarya ay mangangalaw kung mananatili silang walang ginagawa. Kung masira ang mga makina dahil sa kalawang, ang mga linya ng produksyon ay magiging walang kwentang scrap. Kinailangan niyang makuha ang kontrata sa pagmamanupaktura ng TMO. Ito ay hindi lamang tungkol sa pag-save ng tagagawa. Iligtas din ito ang kanyang Zenbite. Sa pinakakaunti, mapipigilan nito ang kanyang kumpanya na maging sobrang pasibo, ang pagpapanatili ng isang manggagawa na walang trabahong dapat gawin. Sa pag-iisip tungkol dito, mabilis na tumawag si Jennifer, "Stop. Don't you dare leave." Tumalikod si Dino na nakangiti ng nakakaloko, "Nagbago na ba ang loob mo, Jennifer? Hindi mo ba kayang makita akong umalis? Handa ka na bang sumakay sa puting kabayo ko at manatili sa akin? Country boy, just honestly answer me one question. Do you like me? Like you? What's there to like?"
Sa tingin mo ba dahil lang sa ganda mo, lahat ng lalaking makakakita sa'yo ay mai-inlove sa'yo? Hindi kita magugustuhan. Pero, I'll make you fall for me. Hinahabol mo ako, ngunit hindi mo ako makukuha. Si Dino ay isang prangka na tao na palaging nagsasalita ng kanyang isip. Make fall for you. Habulin mo. Ha! Isang malamig na tawa ang binigay ni Jennifer kay Dino, ang mukha nito ay tumutulos sa pangungutya. Sa tingin mo, posible pa ba iyon? Sa tingin mo ba ay magiging bulag na ako para mahuhulog ako sa isang bansang kagaya mo, at habulin ka pa?